Sino rito sa atin ang gusto talagang umasenso at gumanda yung buhay? Isishare ko sa inyo ang mga ilang talata sa Bible at mula dito, makikita nyo paano pagagandahin ng Diyos ang inyong mga buhay. So sa Haggai chapter 1, verse 2 hanggang verse 14, babasahin ko lang at habang binabasa ko, magpapaliwanag lang ako ng konti. Okay, basahin natin. Haggai chapter 1, verse 2 hanggang verse 14. Verse 2. So pag sinabi nating Haggai, ito po ay isang propeta ng Diyos na kinausap yung mga leader ng Israelita at ang kapulungan po ng Israelita. Merong dahilan po kasi sila nakapagbalik na galing sila sa Babylonia, na ibalik na sila. Napagawa nila yung magagandang tahanan, pero nakalimutan nila ang simbahan. Ito ngayon ay kinastigo sila ng Panginoon. Hindi ko kayo kinakastigo, pero gusto ko kayong mamotivate at mangarap. Amen. This is what the Lord Almighty says. These people say, the time has not yet come to rebuild the Lord's house. Ang sabing ganoon, ay hindi pa panahon para itayo ang simbahan. Yan, di po ba no? Ilang beses ko nang sinabihan si pastor dati, sabi ko, simulan mo na, isa-isang poste, sabi niya, next year. Sabi ko, dapat simulan na. Bakit? Pakinggan niyo yung dahilan. Verse 3, then the word of the Lord came through the prophet Haggai. Is it time for you yourselves to be living in your paneled houses while this house remains a ruin? Sabi niyo, hindi pa panahon para gawin ang simbahan. Pero panahon na para sa inyo na manirahan sa magagarang tahanan. Samantala yung aking tahanan, wasak. Sabihin mo sa iyong katabi, may hugot din pala si Lord, no? Abay, nagtatampo ang langit. Kayo din, pag nagtampo ang langit, bahala kayo. Verse 5. Now, sabi mo sa katabi, now. Anong ibig sabihin ng now kasi? Ngayon ba? Hindi pa pwedeng bukas na lang? Alam nyo, ang problema nating mga Pilipino, bukas na lang. Pero si Lord, ang gusto niya, now. Amen. Now, this is what the Lord Almighty says. Give careful thought to your ways. Sa Tagalog, esep-esep din. Sabi mo sa katabi, isip-isip din kapatid. Ano yung isip-isipin natin? Pakinggan nyo to. Sabi niya, you have planted much, but harvested little. You eat, but never have enough. You drink, but never have your fill. You put on clothes, but are not warm. You earn wages, only to put them in a purse with holes in it. Ano ang mangyayari kapag kay sweldo mo tinanggap mo, nilagay mo sa bulsa, kaso lang may butas yung bulsa mo? Ano mangyayari? Uuwi kang, marami na ako nabasa, sabing ganoon, nagsweldo ako, dumaan lang sa palad ko, wala na kaagad. Sabihin mo sa iyong kapatid, do you feel it? Ramdam mo ba? Sino rito yung nakakaramdam na para bagang ang hirap-hirap ng buhay, pahirap ng pahirap kasi yung pera mo, pag nag-grocery ka ngayon, 10,000, hindi man mapuno yung isang cart. Dati, 1,000, isang basket, sobra-sobra. Alam nyo ba, dati, pagka pupunta ako ng Baguio, round trip ko, back and forth, sa kotse ko, 400 lang. Ngayon, 2,000 na.
Dati ang toll gate, magkano lang. Ngayon, napakamahal na. Lahat nagmamahal. Pero, ito yung napansin ko. Alam nyo no? Dahil nag-isip-isip ako, sabi ko, Lord, turuan mo ako paano kaming aasenso. Turuan mo kami paano naming mapapayaman yung mga sarili. Turuan mo kami para yung mga sweldo namin hindi lang dadaan sa bulsa namin, kundi may enjoy namin ang aming mga sweldo. Turuan mo kami na kapag kumain kami, masarap ang kinakain namin. Dati pag nagpunta kami ng McDonald's, piyesta na yan. Ngayon, pag sinabi mo sa mga leaders, tara mag-McDonald's tayo, gagalit. Sabi niya, Pastor, hindi dyan ang dila namin. Tara, amare tayo. Alam niyo ba yung amare? Yung kay Chef Chris? Yung nasa, dyan lang sa may loob ng Clark. So, hindi mo na sila mapakape. Tara, kape tayo dyan sa McDo. Tara, SB na lang. Sabi ko, nga arte nyo. Sabi niya, Pastor, ganyan talaga kapag pina-asenso ka ni Lord. Alam niyo ngayon, pag nagmi-meeting kami, sa aming mga primary pa lang, puno na yung parking. Bakit? Yung lalaki may dalang sasakyan, yung babae may dalang sasakyan. Mag-asawa, hindi pa magkasama. Bakit? Kasi yung galing sa opisina, yung isa galing sa opisina, magkikita na lang sa simbahan. Kapag yung mga kapitbahay namin sabing ganun, Pastor, grabe yung mga tao nyo. Minsan nga po, kasalukuyang service, nagbubusina yung kapitbahay, di daw makadaan sa dami ng sasakyan. So, ibig sabihin, may nangyari sa loob ng simbahan na kagila-gilalas. So, ito po yung naging dahilan. Ang sabi ng Panginoon sa verse 7, this is what the Lord Almighty says, give careful thought to your ways. Sabi niya uli, isip-isip. Pag-isipan yung mabuti. Sabi niya, go up to the mountains, bring down timber and build my house, so that I may take pleasure in it and be honored. Napaparangalan ako. Yung sinasabi ko, mga anak, welcome! This is my home. Subukan yung magyaya ng mayaman sa inyong hindi magandang bahay. Nahihiya kayo. Pero pag maayos maganda yung bahay mo, kahit sino dyan, tara sa bahay, pasyal kayo. Pagpasok ng mga bisita, wow! Tuwang-tuwa ka na naman noon, di ba? Proud na proud ka. Si Lord ganun din. Pag pumasok ka sa bahay niya, sasabihin niya, I am honored because you. Hindi po ba? Kapag hindi maganda yung simbahan, paano na lang? Tatawanan tayo ng mga politisyan. Tatawanan tayo ng mayayaman. Pero ngayon, alam niyo po mga kapatid, pag pumupunta yung mayayaman sa amin, di na umaalis. Nagsisimba na rin. Bakit? Maayos na. Namamanga, kahit yung mga politisyan, sabi nga, sana Pastor, lahat ng simbahan, ganito kagaganda. Sabi ko, wala ka naman binigay, mahilig ka lang mga politisyan dyan, kung ganun. Ang sabi ni Lord, that I may take pleasure and be honored. Sabi niya, para matuwa naman ako at maparangalan. In other words, when we build a beautiful church, God is honored. God is pleased. Verse 9, you expected much, but see, it turned out to be little. What you brought home, I blew away. Pera na, naging bato pa. Bakit? Nabiktima ka ng budol-budol gang. Tapos sinasabihan mo pa, bakit? Ang sabi ni Lord, anong bakit? Pinabayaan mo yung simbahan ko eh. I blew away. Why? Declares the Lord Almighty. Because of my... Anong dahilan? Pinabayaan
ang simbahan. Which remains a ruin while each of you is busy with your own house. Kwento ko lang po. Alam niyo, nung bibili kami ng lupa, meron kaming savings galing ng Amerika. Pero dahil bibili ng lupa yung simbahan, winidraw namin lahat ng pera namin sa bangko, nilaglag namin. At nagsimula kaming lumakad sa ibabaw ng tubig. Kung may magbibigay sa amin ng blessing, kakain kami. Kung wala, di kami kakain buong pamilya. Dahil lahat ng pera namin, binigay namin sa simbahan. So, ang sabi ko sa Panginoon, Lord, hindi ako magpapatayo ng bahay ko. Hindi ako nang bibili ng bahay ko hanggang hindi nagagawa yung bahay mo. Kaya alam niyo po, no, nung matapos po yung simbahan, nakabili po kami ng bahay. Tapos, binigyan po kami ng mga sasakyan, mga regalo lang. Nakatatlong brand yung sasakyan na kami, puro regalo. Kasi may pangako ang Diyos. Ang sabi po ng verse 10, therefore, because of you, the heavens have withheld their dew, and the earth its crops. Nagtampo ang langit. Walang ulan, walang blessing, nagtampo ang Diyos. Verse 11, I called for a drought on the fields and the mountains on the grain. Then you wine the olive oil and everything else on the ground, the ground produces, on people and livestock and on all the labor of your hands. Lahat ng ginagawa mo, hindi nagtatagumpay. Anong mangyayari? Naghihirap ka. Anong dahilan? Ang simbahan, pinabayaan. Maghintay po kayo, may sasabihin ako baka atahawa kayo sa upuan nyo. Then Zerubbabel, son of Shealtiel, Joshua, son of Josadak, the high priest, and the whole remnant, the people obeyed the voice of the Lord their God and the message of the prophet Haggai, because the Lord their God had sent them, and the people feared the Lord. Then Haggai, the Lord's messenger, gave this message to the Lord, to the people, I am with you, declares the Lord. So the Lord stirred up the spirit of Zerubbabel, son of Shealtiel, governor of Judah, the spirit of Joshua, son of Josadak, the high priest, and the spirit of the whole remnant of the people. They came and began to work on the house of the Lord Almighty, their God. The people responded. At sabi nila, tara na, simulan na natin ang pagtatayo ng simbahan ng Diyos. Now, makinig po kayong mabuti. Anong dahilan bakit naghihirap yung mga anak ng Diyos? Sa tingin nyo? Sa binasa natin, meron bang nakakaalam? Sa tingin nyo? Anong dahilan bakit mahirap ang mga nasa loob ng simbahan? Naghihirap sila. Naghihikahos. Kulang na kulang. O kaya naman sumasapat lang, walang sumosobra. Anong dahilan? Ibulong mo sa katabi mo, sabi sa kanya, pinabayaan kasi ang simbahan. Now, gusto kong sabihin sa inyo to, no? Makinig kayong mabuti sa akin. Isang beses kong sasabihin, dapat makuha nyo to. Alam nyo, kapag pinaganda nyo ang simbahan, gaganda buhay nyo. Pansin ko lang. Ito yung napansin ko. Ha? Ewan ko kung agree kayo. Kahapon kagagaling ko sa CCF, yung Christ Commission Fellowship. Yun po yung simbahan nila. Kami, CCF na rin ngayon. Christ Committed Followers. Amen. O, di ba? Sila, Christ Commission Fellowship, kami, Christ Committed Followers.
CCF din. Di po ba? Alam niyo po ba, namangha ako, for 3 days I was there. Yung kanilang main hall, hanggang 6th floor, yung, alam niyo, ilan ang capacity sa main hall? 12,000. Tapos, yung kanilang lobby, na magbi-meet up lang yung mga tao para maluwang na maluwang, yung simbahan namin, times 3 mo, lobby lang. Meron silang 4 na multipurpose hall. Mas malalaki pa sa simbahan namin bawat hall. 4. Meron silang administration building, 15-story building. Pambihira. Meron silang choir room. Times 4 mo yung laki ng simbahan nyo. Choir room lang. Meron silang cafeteria. Times 2 mo yung simbahan namin. Sabi ko, pwede pala sa Pilipinas mangyari ito. Akala ko sa ibang bansa lang magaganda yung simbahan. Walang sinabi yung mga pinuntahan kong simbahan. Kahit na yung Hillsong, di lalaban sa CCF sa Manila. Nagpunta ako ng Australia, nag-attend ako ng Hillsong doon. Mas magandang yung dito. Sabi ko, walang-wala sila. Pwede palang mangyari. At ito yung observation ko. Pag maganda yung simbahan, mayayaman yung dumadalo. Pagka pangit simbahan, mahihirap dumadalo. Ito yung napatunayan ko. Nung pangit pa yung simbahan namin, ako lang may kotse. Nung pinaganda namin ang simbahan namin, lahat na halos may kotse. Pag umaalis kami, hindi ko na kotseng dala. Sinusundo lang ako sa bahay. Galing kami sa conference, 3 araw. Sinundo ako ng isang leader namin. Brand new yung kanyang kotse. Tinawagan ako ni Pastor Jill, sabi niya, Pastor, kaninong kotse gagamitin natin? Mas bago yung kay Pastor Jill. Yung kay Pastor John, last week lang namin nakuha eh. Yung Terra na pinaka high-end na Terra, yung sports, yung itim, yung lahat ng gamit niya. Sabi niya, Pastor, yung akin, sabi ko sa kanya, napangakuan ko na yung isa kung ganun siya na lang ang dadaanan kanya, dadaanan niya ako, punta tayo ng SCCF kung ganun. Biruin mo yun. Pumupunta kami kung saan sa kami pupunta, hindi ko na daling sasakyan ko. Hindi na ako nagmamaneho. Kanina sabi, Pastor, ihatid kita sa pupuntahan mo. Sabi ko, hindi, mag-ministry ka dyan, may assignment ka eh. Hayaan mo na akong magdadrive. Sabi ko, ganun pupuntahan ko yung kaibigan ko. So, ngayon po yung first service pa lang, puno na yung sasakyan nakapark. Second service, punong-puno. Third service, punong-puno. Sabi ko, pambihira, paano pa tayo nito? Pagka yung mga na-disciple nyo, lalo pang aayos, problema natin. Sabi ko, paggagawa tayo ng parking area na 4 hanggang 5 palapag. Di ba? Pwede naman. As long as na yumayaman ang mga member ng simbahan. Sabi ko sa kanila, pangarap ko, ma-enjoy nyo yung kristyanong buhay dito sa ibabaw ng lupa para sa ganoon, masabi natin, Lord, totoo ka at masigit kang mas masarap kausap kasama sa langit. Di po ba? Hallelujah. So, sino rito yung gustong umasenso at gumanda buhay? O, ang tanong, anong panahon kasi ngayon? Panahon ng? Ano kasing gagawin? Panahon ng? Para may ano? Para tapunan ng basura o itatayo yung pundasyon? Kasi anong gagawin natin? Magtatayo ng simbahan. O, pero may 2 tao. Minsan po, may nagtanong, yung isa naglalagari. Sabi niya, anong ginagawa mo? Siyempre, naglalagari. Ano pa? Tapos sa kabila naman, nilapitan, bro, anong ginagawa mo? Nagtatayo ng simbahan. Yung isa may purpose, yung isa, hindi alam bakit lang siya gumagawa. Alam nyo, kapag hindi nyo alam ang gagawin nyo, gumagawa kayo pero walang purpose, walang apoy, walang passion.
Pero kapag alam mo yung purpose mo, siyempre gumagawa ng tahanan ni Lord. Hallelujah! Di po ba? At may pangako ang Diyos. Kapag ginawa natin yung kalooban ng Panginoon, hindi na mawawala na yung butas natin dito. Di po ba? Sino nakakaalam na sabi nila, ay pastor, after pandemic, naku, ang hirap-hirap ng buhay. Sa amin, hindi. Sa panahon ng pandemic, nakapagbukas kami ng 3 church. Yung iba nagsasarado, kami nagbubukas. Sa panahon ng pandemic, bumibili ng mga kotse yung mga kapatiran. Bakit? Noong panahon ng pandemic, nasa bahay lang gumagawa, minsan 3 trabaho. Papindot-pindot lang dyan sa computer dyan, papindot-pindot dito, papindot-pindot doon. Times 3 yung sweldo. Grabe. Kamakailan lang, meron kami isang member. Noong January 4, kinukwento ko kay pastor. Sabi ko sa kanya, Pas, yung isang kapatid namin, January 4 pa lang, nag-celebrate na ng tagumpay. Meron siyang nakuhang kontrata, multi-million dollars contract. Nagpatutuo siya na pinagpala siya ng Diyos noong December 30 kasi meron kaming special gathering noon. Nag-testimony. Kasi na-bless siya financially dahil sa simbahan. Tapos nakabili pa siya ng bagong sasakyan dahil gusto-gusto din yung forma, yung territory. Bagos, meron siyang Monterong bago, meron siyang Fortuner na bago. 2 yung Fortuner, 1 Montero. Sabi niya, mas gusto ko yung territory. Kasi sabi niya, pambabae. Bumili. Tapos ito mga nakarang araw, sabi ko, sis, ba't di mo sinasakyan yung territory? Sabi niya, mas gusto ko pala yung Fortuner, mas mataas. Niyaya niya kami sa kanilang bahay. Doon sa likod ng kanilang bahay, nagpagawa ng opisina. Meron siyang auditing firm sa loob, sa likod ng simbahan, bahay nila. Pagpasok mong ganyan, napakaluwang na parking area. Pwede kasya yung 8 sasakyan. Pag lumiko ka sa kabila, nandun yung malaking swimming pool. Diretso ka, nandun yung kanyang opisina. Auditing firm. Ang mga kliyente niya, nasa Australia. Sabi niya, Pas, nung January 4, sabi niya, napakabuti ni Lord. January 4 pa lang, binigay niya na sa akin yung supernatural ko. Biro niyo po yun, mga kapatid. Dati-dati, kontra lahat ng family kasi lahat sila katoliko. Pero alam niyo po ngayon, buong family nag-a-attend sa simbahan. Punta ka ng Magalang, pag sumakay ka ng tricycle, saan po? Hills. Diretso na kaagad, walang tanong-tanong kung saan yung hills. Alam niyo, sa harap ng simbahan namin ngayon, lalabas ka ng simbahan, pag sa labas niya sa kanto, meron na ngayon toda. Nagtayo ng toda, bakit? Kasi nga, dahil marami nag-a-attend. Sila na rin yung nagtatraffic doon sa labas ng kanto. Bakit? Kasi daw, meron silang kabuhayan doon. Biro niyo po yun, no? Now, listen. Not only the church people are being blessed, but including the community, mararamdaman yung pagpapala na dulot ng pinagpalang simbahan. Hallelujah. Bilis-bilisan ko ng konti, oras na. Naghihintay yung pala. Haggai chapter 2 verse 1 hanggang 9. Sabi niya, on the 21st day of the 7th month, the word of the Lord came through the prophet Haggai. Speak to Zerubbabel, son of Shealtiel, governor of Judah, to Joshua, son of Josadak, the high priest, and the remnant of the people, ask them. Tanungin niyo sila, sabing ganon, who of you is left who saw this house in its former glory? How does it look to you now? Does it not seem to you like nothing? Sabing ganon, nakita niyo ba yung hindi pa tayo sinasakop ng mga Babylonia, gaano kaganda to? Ngayon sabi niya, wasak na wasak, parang wala lang. It has nothing. It is nothing. Pero alam niyo po, pag maganda yung simbahan, yung mga member, they take pride. Saka nag-a-attend? Siyempre, sa simbahan namin sa Hills, may namin.
Pero pag pangit sa simbahan, dyan lang, sa kabilang kanto. Pero pag maganda yung simbahan, dyan ang simbahan namin. Yan ang simbahan namin. Meron ng ownership. Bakit? Maganda eh. Di po ba? Verse 5. This is what I covenanted. Uy, anong ibig sabihin ng salitang covenanted? Kasunduan. Sabi niya, this is what I covenanted with you when you came out of Egypt, and my spirit remains among you. Do not fear. Verse 6, this is what the Lord Almighty says, in a little while. Sabi niya, sa mga ilang panahon lang, sa mga ilang sandali lang, ito yung gagawin ko, makinig kayong mabuti. Sabi niya, I will once more shake the heavens and the earth, the sea, and the dry land. I will shake all nations, and what is desired by all nations will come. And I will fill this house with glory. Yung hindi ka pa man pumapasok, umiiyak ka na. Hindi ka pa man pumapasok, gumagaling ka na. Di ka pa man nagtataas ng kamay, ramdam mo na si Lord because the house is filled with the glory of God. Hallelujah. And do you know what is the meaning of the glory? Doxa. All that God is and all that God has. Doxa. Yan po yung kanyang Greek word. Verse 8. Hallelujah. Pastor, tandaan mo to. Verse 8. Sabi mo sa katabi, verse 8 yan, atin yan. Sabi mo sa katabi, sabi mo sa kanya, verse 8 na, makinig ka. Sabi niya, the silver is, and the gold is, declares the Lord Almighty. Ang sabi niya, lahat ng kayamanan, akin. Pero may dadagdag ako, nasa bulsa mo lang. Amen. Hallelujah. Sino rito yung nag-amen doon? Sabi ni Lord, silver is mine, gold is mine, nasa bulsa mo lang. Yan, di ba? Oh. Sino bang may hawak ng kayamanan? Ikaw. Si Lord, hindi niya kailangan yung kayamanan, pero sabi niya, akin yan. Di ba? Verse 9. The glory of this present house will be greater than the glory of the former house, says the Lord Almighty. And in this place, I will grant peace, declares the Lord Almighty. Now, yung bang nasa simbahan ka, biglang tumaas yung dollar. Di ka nababagabag. Biglang nagtaasan lahat dahil merong gera sa Middle East. Inaharang ng mga Houthis yung mga barko at hindi makarating-rating yung mga produkto. Tumaas na naman yung gasolina. Di ka kinakabahan. Bakit? You are at peace. Bakit? Hindi apektado ng ekonomiya ng mundo ang kayamanan mo. Bakit? May pangako si Lord. Sabi niya, bibigyan ko kayo ng kapayapaan. Hallelujah. Di ka natatakot. Tumaas man bigla lahat ng bilihin. The Lord will provide. Amen. Hallelujah. Ako po'y napagpala ngayon. Pumupunta po ako lagi ng Japan. Kaso lang, nung magpapasimula na ng mission work natin doon, nagka-COVID natigil. Alam nyo ngayon, nag-apply po ako uli ng visa. Tapos, sinabit ko yung mga documents. Tapos, sabi ganoon, nung agent, sabi niya, mag-a-apply ka ba ng multiple visa? Sabi ko, kulang yung pera ko, paano ako mag-apply? Sabi niya, subukan mo lang. May nakita ako doon sa pinakahuli, yung i-check mo, bishop. Pag bishop ka, madali kang bigyan ng multiple visa. Chinyek ko lang yun. Sabi niya, balikan mo o kaya tawagan ko kayo pagka na-release na visa mo. Abay, nung tingnan ko, 10 years, multiple visa, multiple entry.
Tignan 90 days, bawat visit, sabi ko, 90 days, makakapag-discipleship na ako nito. Pwede na ka kung ganun, tuloy na yung Hills Japan. Sabi ko, napakabuti ng Panginoon. Sabi ni Pastor Jeans, apply din ako, Pastor. Binigyan din siya. 10 years, multiple visa. Sabi niya, Pastor, basta pag umalis ka, sama ako yung tagatugtog mo. Yung pastor natin sa Mabalacat yan, na bumibili ng 24 million na lupa. Walang mahirap sa Diyos. Amen. Ay, matanong ko lang, kapag ka inayos yung simbahan, ano kasing mangyayari? Ang sabi ni Lord, greater glory. Tapos sabi niya, because of my greater glory, you will have peace. And you are not affected by the things of the outside because I am covering you with my peace. Hallelujah. Di po ba? Praise God. Sino rito yung kahit na wala ng pera, di kinakabahan? Aba, nung isang kamakailan yun, dahil merong special offering, dahil may mga project, siyempre, alam niyo ginawa ko? Ginanong ko yung pitaka ko, naubos. Tapos yung pagsakit ko sa sakyan, hala, walang gasolina. Sabi ko, huwag kang mag-alala. May himalang darating. Aba, alam niyo, may na-receive akong text. Chung! Dalawa magkasunod. Chung! Chung! Sabi nung isa, Pastor, I am giving you a gift. Proceed to Western Union. Uy! Sabi ng isa, Pastor, congratulations. I want to bless you. Go to Western Union. Aba, sabi ko, tinignan ko yung gasolina ko. Ay, aabot. Matuwa ka dahil sobra-sobra yung nakuha ko. Diba? Biruin niyo po, nung kunin ko yung pera, kala ko magkano lang, 40K pala. Sabi ko, sobra pang gasolina to, kung ganun. Sabi ko sa mga life group ko, tara, kain tayo, kape tayo. Tataka sila. Nung nandun kami, sabi sa kanila, sarap magpastor, bro, kung ganun. Bakit? Sagot ka ni Lord. Alam niyo kung saan galing yon? Mga kaibigan na first time pa lang sila nakapunta ng simbahan. They were foreigners. They visited our church once. And now, they are always remembering me in their prayers. And they send money. Sabi ko, sarap niyong mga kaibigan. Kapatid, hindi sa pagmamalaki. Ito, na-enjoy ko po yung kapayapaan ng Diyos. Walang kahirap-hirap. Sabi ng biyanan ko nung araw, sabi niya, ikaw, pastor, sabi ng ganun, no? Inuwi mo yung mga apo ko sa Pilipinas. Paano silang mag-aaral? Pastor ka lang. Sabi sa kanya, Daddy, huwag kang mag-alala. Akong bahala sa mga apo mo. Pangako ko sa iyo, hindi ko sila pababayaan. Alam niyo po mga kapatid, nag-graduate yung mga anak ko. Yung isa kilala pa ni Dem na dahil nakasama niya sa work dati. Noong kanyang nain akong Dem ng Malago. Absent siya yata. Ay, chokit ang dulo. Ngayon, kwan po siya, corporate lawyer ng isang mining firm. So, wala pong mahirap sa Panginoon. God will provide. However, siguraduhin mo lang, unahin mo ang tahanan ng Diyos. Ang sabi ni Lord, seek ye first the kingdom, ang kaharian, and His righteousness, and all these things will be added. Ano yung kailangan mo? Shelter, food, clothing will be added. Di po ba mga kapatid? Let me close. Sa pagwawakas ko, gusto kong basahin yung Psalms 50, verse 10 hanggang 11. Sabi niya, for every beast of the forest is mine. Kanina, gintot pilak kay Lord. Ngayon naman, bawat baka.
and the cattle on 1,000 hills. I know all the birds of the mountains, and the wild beasts of the field are mine. Minsan po meron ako nabasang aklat. May project sila, may simbahang ginagawa. Ang sabi po ng pastor, sabi niya, naglumuhos sa Panginoon, sabi niya, Lord, isn't it that every cattle on the field are yours? Sabi niya, kailangan ko ng pera. Sabi niya, pwede bang magbenta ka ng ilang mong baka tapos ibigay mo sa akin pinagbentahan para mapagawa ko yung project namin? Alam niyo ba, nung bibili kami ng lupa, bakit nakalikom kami ng 3.5 million kaagad sa loob ng isang buwan? Merong hindi namin kakilala, nagbigay ng 1.2 million. Out of nowhere. Sabi ko kay Pastor Jens, ako 1.2 lang nung tayo nagsimula, ikaw 1.8 na ngayon. Yung pandakaki natin, hindi man namin naramdaman, hindi man sila humingi ng tulong sa main, nabibili sila ng lupa, basta sabi na lang nila, Pas, aprobado ba sa'yo, bibili kami ng lupa? Sabi ko, sige. Alam nyo, nung December, nakatitulo na sa kanila yung lupa. Di man humingi kahit 5 centimos sa main. Sila-sila lang. 2,000 square meters. Ito po yung kwento ni George Mueller, one of my favorite person na ina-admire ko. He is my favorite. Pakinggan nyo. George Mueller ran the Ashley Down Orphanage in Bristol, England in the early 1900s. He cared for 10,024 orphans in his lifetime. It was his conviction that he would never ask anybody for support and trusted God to supply their needs. People just came and gave food and money for the orphans. One time, when resources was very low, George Mueller prayed, I know you own the cattle on the 1,000 hills. Please sell some of the cattle. True enough, finances started flowing again. George Mueller knew the owner of the cattle on 1,000 hills. My question is, do you? Kilala niyo ba yung may-ari ng mga baka sa thousands of hills? Owner of the cattle on 1,000 hill. How great are you? You never fail nor abandon us. More than the riches of all the wealth of the world is the greatness of your love for us. We will trust in you always, and we know that you are able to do exceedingly abundantly above that all we ask or think, according to the power that is at work in us. God is able. God is able. God is able. My question again, do you know the owner of the cattle? Sabi mo sa katabi, yes, of course, my God is the owner of every cattle on 1,000 hills. Amen. Excited po ako sa gagawin po ninyo. Amen? Hallelujah. Huwag nyo nang pakatagalin kung gusto nyo yumaman kaagad. Simulan nyo na kaagad at madaliing tapusin. Manampalataya lang kayo. Tandaan nyo, ang pera ng Diyos nasa inyo. Amen. So, sino yung gustong maging kabahagi ng project? Sa amin po mga kapatid, yung mga high school dati na wala pang pera, ang ginawa nila, sila yung nagpapala pag naghahalo ng semento. Ngayon, nakakotse na. Dati po, second year high school. After 10, 11 years, magaganda na trabaho. Mga 10 years from now, sinimulan nyo yung building niyo. 10 years from now, tingnan nyo yung kabuhayan ninyo. Mas maganda. Amen?
Dito, limitado yung oras ng paggamit, limitado yung pasilidad. Doon, malaki-laki, 400 square meters. Kakasya yung mga 300 person doon. Tapos, 3 service, 900. Sesela na kamo. Kaya po, sa aking pagwawakas, ito po yung gusto kong sabihin, isip-isip naman kayo. Di po ba? Ang sabi ng Panginoon, careful thought. Careful thought. Mag-isip kayong mabuti. Tama bang itayo ang simbahan o hindi? Tumayo tayong lahat, manalangin. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Will you please close your eyes and begin to visualize the beautiful temple na iniregalo ng Diyos sa simbahang ito. Let's pray. Father in heaven, our Father who owns silver and gold and every cattle in 1,000 hills, we pray today, you covenanted with us that you will supply all our needs with a dream of building a sanctuary for your people to dwell in, and where your glory will rest and gives peace to every soul. Kaya, Panginoon, sa umagang ito, itinatalaga po namin ang bawat sentimo. Itinatalaga po namin ang tahanang itatayo na para sa iyo, na maging tungtungan ng iyong kaluwalhatian, na magagalak ang iyong puso, at ang sa bawat sasamba at mananahan sa lugar na yon, mararanasan nila ang iyong kaluwalhatian at kapayapaan. Kaya, Panginoon, nagkakaisa po kami. Samahan po ninyo ang simbahang ito. Samahan ninyo ang leadership sa pagtatayo ng simbahan. Hindi sila magkukulang ng anumang mabuting bagay. Today, I declare your blessing upon them. In the mighty name of Jesus Christ we pray. And everybody says, Amen and amen and amen.